Gandang morning naman! Mga kaibon, yung documentation tsaka record keeping ng nakaraan, yung pinag-usapan natin. Di ba, nag-concentrate tayo doon, nag-focus tayo doon sa kung paano magpalabas ng mga iba't ibang kulay. Sa record keeping malamang makikita. Okay? Pero, meron pa isang napakalaga kung saan nagagamit itong documentation o record keeping. Siguro marami na rin po sa inyo, lalong-lalo na sa mga Budgerigar breeders, yung modern Budgerigar breeders, no? Itong mga halimaw na badge nila. At doon naman, sa mga mahilig sa bird show, na mga African lovebirds, yung kahit hindi mahilig sa bird show, pero nag-i-establish ng linyada nila. Ulitin natin, yung mga mahilig, o yung medyo tipong na-challenge, gusto mag-establish ng sariling linyada, mapa Budgerigar man yan, o mga African lovebirds, kadalasan sa mga personata o personatus. Kadalasan sa mga personatus, yung normal green na sinasabi, maraming mga nag-establish ng linyada. O yung napakahalaga ng documentation po dyan, hindi lang sa pagpapalabas ng kulay. Bakit po? Bago naman yan. Basahin naman natin itong mga, alam nyo naman yung nagpapagana sa atin tuwing umaga na kahit medyo hindi ganun sabihin natin, hindi ganun kaganda gising. Gusto ko pa rin mag-vlog kasi pag nababasa ko itong mga feedback na to, yun po yung parang talaga namang nagbibigay sa atin ng energy. Ito yung mga comment nila nung nakaraan, sabi ni Roy Nodner, ang sinasabi niya lang rito, maganda talaga na may record card parang notebook. Pero mas gusto niya ang magamit na yung mga digital o yung tinatawag nating electronic gadgets, laptop, cellphone, para ma-access mo naman kahit saan yung documentation mo. Mamaya, si Angelo Castro may magandang sinabi dito kung wala sa declare ng ID ng parents, i-adjust agad pag may lumabas sa anak. Tama po, magandang obserbasyon, Angelo Castro. Si Jayomini Every, nagpapasalamat dahil na marami na naman tayong naipaalalang gawin, lalo na sa documentation. Ito, gusto kong basahin ng maestro, si Rodel Custodio. Nag-start lang ako last year. Alam ko sa New Zealand dito, no? New Zealand, si Rodel Custodio. Pero inorganize ko talaga yung mga records. Tama-tama naman, sir. Nag-vlog kayo. Ayun. Kaya napakalaking tulong sa akin. Daming natutunan. Still learning pa rin. Pero yung kaalaman na nabahagi nyo, sir, hindi na makukuha ito sa amin. Ayun naman. Ako sa Pinas, kaya si Mrs. ang nag-aalaga ng mga ibon. Okay, nasa New Zealand siya. OFW ba? O nagtatrabaho, no? So, si Mrs. nag-aalaga ng ibon sa Pinas. Okay, thank you. Salamat sa magandang adhikain, sabi niya, no? Nakakatuwa rito, sinabi niya, yung mga kaalaman na nabahagi nyo, sir, hindi na makukuha ito sa amin. Thank you, Rodel Custodio naman. Sabi ni Xander Benko, malaking bagay naman talaga record keeping. Sa dami ng ibon ba naman? Mahirap na matandaan lahat. Tapos may sinabi siya rito, example niya, maganda to Ito rin yung nabanggit ni Angelo Castro Rina. Nung medyo bago po ako sa abi, meron ako na-acquired. Blue Opa Fail, Follow Cock at Crimino Hen. Nagpare sila. Nakapagpalabas sila ng Visual Lutino. Ayun, kaya mula noon, nire-record ko na ang Blue Opa Fail, Follow Cock niya, split pala sa ino. Diba? Kasi yung Crimino nga naman, saan na ba yung panta? Yung Crimino nga naman, may ino na yan. Ito na lang ang wala. So, alam niya ngayon, itong Blue Opa Fail Follow Cock niya, split pala sa Lutino. So, inano na niya, in-adjust na niya doon sa record keeping niya. Ayun, galing. Abu Jas, boy, 10 stars na naman. Salamat po, talagang matindi suporta nito from Zamboanga City. Thank you naman. Jeff Martinez Taruk. Ang record keeping niya, dahil may nabanggit siya rito, ang dami niya kasing mga detalye, no? Ayun, sabi niya may pagka-osis Kaya kung nilalagay niya, kung anong makita niyang maaring pwede makatulong. Lalo na, may napansin ako dito, sorry, nawawala. Ayun, deformities. Ayun deformities. Malay natin, baka yung mga deformities na yan namamana. So kung nire-record niya yan, pag lumabas sa anak or apo, pwede na niyang dahan-dahang tanggalin yung mga naglalabas ng mga deformities. Kasi maganda record keeping di ba? Ayos talaga. Thank you, Jap Martinez Taruk. Si Julius Avery may personalized record book din Ayan may mga pinakita siya. Galing naman RMJYSN sabi niya baka naman dumadami na kasi mga ibon sa flight tapos ibebenta lang. Buying as normal kaya nagugulo ang documentation. J. David Basilio, ayun, mobile app, ayun
Oh, mobile app yan ha. Nakakuha niya yan. Ngayon, ang tanong, J. David Basilio, ano pa ba ang mga detalyeng na ilalagay dyan? Dahil maraming mga mobile app na lumalabas na record keeping, ha? Ayun, si Rene Almario, RS Aviary, well done. Oy, Rene Almario, kailan, gusto mong magpa-schedule ng interview, ma-feature yung mga halimaw na badjerigan mo dyan, ha? Mag-PM ka lang. Labiano Jonel, Raymond, Billy J. Hilot. O yun, kay CL Mini Avery naman, ayan, may nakita niya yung kanyang notebook na talaga namang kompleto. Ayan, record keeping niya, Thank you, thank you. Sebach Nolyab Okobas. Ayun. Mabalik tayo dun sa isa pang mahalagang papel ng documentation sa pag-i-establish naman ng linyada. Linyada po. Mahalaga sa Badjerigar. Alam to ng mga badge breeders, yung mga modern na exhibition, modern Badjerigar. Malalaki. Bakit po? Siyempre, hindi yan sila masyadong particular sa kulay, although may mga kulay na medyo napapansin nila na lumalaki. Maganda ang buffing, ang feather engineering o structure ng feather. Maganda. So, kadalasan dyan, gray, green, mga normal blue, normal green, spangle, yan yung mga naalala kong medyo nakapag-alaga tayo nun, almost 2 years na mga kulay na talagang umahataw. Lumalaki din ang pied. Pero kadalasan, ang mga red eye, hindi ganun kalaki, pero ngayon, napapalaki na nila. So, depende nga sa pag-i-establish ng linyada, doon sa record keeping mahalaga yan. Kasi, may leg band ka, etong normal na to, naglalabas talaga ng mga ganito kalaki. At ito, mga lumabas sa apo na, mga apo na sa tuhod. Etong spangle na to, etong isa, ay ano lang to, kumbaga, ino, pero napapalaki niya. So, lahat malalagay dun sa record. Tapos makikita niya rin sa record kung sino yung mga nagiging dahan-dahang ang fertility rate na apektuhan na. So, kailangan na bang mag-outcross? Kasi siyempre, nafo-focus Pag gumagawa ka ng linyada, nafo-focus ka dun sa mga tinatawag na prepotent. Ayun naman! may terminong prepotency. Palalawigin lang natin yan pag talagang nag-discuss tayo tungkol sa mga pag-establish ng lineage o ng linyada na gusto natin. Sa Badjerigar, madalas ang pinag-uusapan dyan, prepotency. Yung nafo-focus na o nako-concentrate na sa mangilan-ngilang ibon, yung tinatawag na mga mutation na maganda para sa kanila, yung feather, yung laki yung ganda ng katawan, yung tayo, yung mga ganyan, pag namamana yan ng mga anak, apo-apo, ibig sabihin, yung linyada mong yon, yung mangilang-ilang ibon mo na yon is prepotent na concentrate mo doon yung mga gusto mong palabasin sa ibon mo. 'Di ba? Yun ang challenge pag gumagawa ka ng linyada. Hindi ito yung kasi pag nagpapagawa pag gusto mo maglabas ng iba't ibang color, yung color mutation na pinag-uusapan, pag alam mo yung basics and fundamentals ng mode of inheritance, hindi na ganun kahirap. Makakapagpalabas ka talaga, makakatipid ka pa. Pero pag gumagawa ka ng linyada, Badjerigar at saka kadalasan sa mga green personatus to, sa personata, marami pong gumagawa ng linyada dyan. Sino ba yung taga-Bataan? Na-feature ko na ibon niya. Nakalimutan ko. Si Coach G. Aviary, isa yan. Yung iba pa, marami. Yung mga nag-establish naman ng mga personatus na linyada nila. Pinalalaki, pinagaganda yung markings, yung standard nung black hood, mga ganyan. Yung ganda nung tayo. Ayun. Prepotency, malalaman mo ngayon sa record keeping mo na, ito pala yung mga ibon ko na prepotent. Meron pala akong mga at least 6 hanggang 8 na yung mga apo-apo nila namamana talaga agad-agad. Prepotent na parang naging dominant na yung gusto mong lumalabas dun sa ibon. Parang naging dominant na Kadalasan kahit saan mo na siya ipares, kunwari sa isang lalaki, meron kang 3 pinares na babae, yung inilipat-lipat mo, ginagawa ng mga veterano yan Tapos sa 3 babae na yon, lumalabas pa rin yung itsura, yung gusto mong itsura dun ng lalaki, prepotent yun. Malamang-lamang prepotent siya. Na-concentrate mo na dun yung mga dominant, naging dominant na kumbaga, yung kanyang mga itsura
na nakakapagpanalo, nakakapagpa-champion sa mga bird show, ika nga. Ayun naman. So, napakalaga ng documentation doon. Matatanggal mo ngayon, ito yung individual na dalawang beses ko nang ipinares or pangatlong beses ko nang ipinares, kahit maganda yung pares na babae o kahit maganda yung pares na lalaki, hindi nag-aanak ng ganong kaganda. Sa mga documentation po yan sa pag-establish ng linyada. Napakalaking tulong pag nagdo-document kayo or ma-record keeping kayo. Ayun naman! Diyan lang po muna. Maraming salamat. Hasta la vista. Yes!